Mga pare ko at mare ko, naranasan nyo na ba na motivated kayo? Pero may mga pagkakataon na parang hindi tumatagal. Parang nangyayari, nakikita mo sarili mo na parang umuulit na naman ako. I'm back to square one. Na-experience nyo ba yun, mga pare ko? Di ba ang hirap naman ng gano'n na lagi tayong may ginagawa, sinisipagan natin, tapos bumabalik tayo lagi sa kung nasaan tayo, sa umpisa na naman. Problema na naman natin to, kung paano naman natin yan palalaguin na naman. Eto ulit na naman ang ulit. Huwag kayong mag-alala mga pare ko at mare ko dahil normal naman yan talaga. Kahit ako na-experience ko din yan. Maraming mga pagkakataon na hindi ko maintindihan. Bakit ba kailangan ulit na naman? Ginawa ko na ito nung nakaraan. Ito na yung naging issue ko nung nakaraan. Tapos ngayon, yun na naman yung kakaharapin ko ngayon. Di ba? Parang medyo nakakapagod minsan. Ang hirap naman gawin nun. Yun ang isa sa mga problema na hinaharap natin mga pare ko. Ang tanong, paano ba magpapatuloy kahit wala ng gana? Paano ka magtatagumpay kahit pagod ka na o wala ng inspirasyon? Kasi kung napanood nyo o nabasa nyo yung previous post ko about sa inspirasyon, motivation, discipline, may mga pagkakataon pala na hindi sapat yun. Bago na naman po ang pagkakataon nito para tayo matuto at magkwentuhan. Siyempre, share ko sa inyo mga bagay na natutunan ko sa pagnenegosyo. Mga bagay na tingin ko dapat siguro may share ko sa inyo, baka may mapulot kayo kahit isang bagay lamang na makakatulong sa inyo. By the end of this day, by the end of this video, ma-apply natin agad or at least ma-visualize natin, makita natin kung ano yung mga bagay nga ba na makakatulong sa atin sa pagpapalago. Kasi syempre hindi naman natin gusto na nag-stay lang tayo sa isang branch lang o isang bagay lang na masyado maliit na minsan ang hirap. Sobrang hindi na nagiging worth it yung balik sa atin dahil hindi natin siya mapalaki. Yung pala, marami pa lang tayong mga pwedeng matutunan, pwedeng gawin para mas malalo pang lumago ang business natin. So, yung mga natutunan ko sa inyo, maaaring hindi perfecto, pero at least sana may makuha kayo isang bagay man na ma-apply ninyo sa mga negosyo ninyo. Ako nga pala si Chicoy Gonzalez, ang founder ng Kuko Express. So, daan-daan mga challenges na nga ang napagdaanan natin. I already am doing more than 10 years sa pagnenegosyo intentionally. With an intent talaga na gusto kong mag-grow yung business. And one day may benta yan ng kalahating bilyon. Ang laki ng pangarap natin, pero hindi yan imposible. Bakit ba hindi sapat ang motivation and inspiration? Diba? Ang motivation kasi parang posporo yan. Isipin nyo mabuti. Ang posporo, once na sinindihan mo yan, maglalagablab yan. Boom, sabog. No, may spark yan. However, nauupos ka agad. Ibig sabihin, mabilis siyang mawala. Hindi siya nag-i-stay. Kasi posporo, ang intention ng posporo, saan ba intended ang posporo? Intended ba yan na magpaliwanag ng buong gabi mo? Hindi. Ang posporo ay intended na mag-spark. At gagamitin mo yung posporo na yon para sindihan yung something na mas magtatagal, na mas mag-i-stay, na mas mapapakinabangan mo for the whole day, for the whole night. Diba? So may ibig sabihin, kung ang posporo ay ang motivation at ang inspiration, kailangan maisip natin mga pare at mare ko na kailangan yun may pagpuntahan, may paglagyan at may paggamitan. Hindi pwedeng nakabase lang tayo sa spark ng posporo. O, syempre, kung gagawin natin sa pagnenegosyo, sa mga malalaking challenges, nagiging limitation. Kung yun lang ang asahan natin, umaasa ka ba lagi na may motivation ka dapat for the day? May inspiration ka dapat para gawin mo to? Diba? Ang hirap nun. So para sa akin, nung bata-bata pa ako, gusto ko rin nanonood ng mga motivational videos. Gustong-gusto kong nakikita yung mga ginagawa ng iba. Narinig yung mga sinasabi ng iba. Gustong-gusto ko ngayon, nakungonsensya pa. Kinukonsensya ako na ang tamad-tamad mo, Chikoy. Tapos na, sipag-sipag mo na pala, wala naman nangyayari. Kasi ibig sabihin pala, hindi nga sapat ang inspiration and motivation. Napakaraming mga bagay pa na hindi natin alam. Pero huwag niyong sabihin na minamalit ko ang inspiration at motivation. That's not what I'm saying. Dahil naniniwala ako na motivation that will push you. Inspiration that will also push you. Kaya makakatulong sa'yo para itulak ka niyan. Discipline naman will also push you to move forward. Yang tatlong bagay na yan, motivation, inspiration, and discipline, napakalaking importance niyan sa buhay natin. Pero tulad ng pag-ibig, nagpe-fade yan. Nawawala din, hindi naman lagi nag-i-stay yan. No? Pwede yang mawala. And ang mindset ko lagi, paano ang gagawin mo kapag nawala na yung pag-ibig? Ano na ang gagawin natin kapag hindi na sapat? Yung love lang. Love lang ba ng love? Yun lang ba ang panghahawakan natin? Love on doing the work, doing the job, do what you love? Yun lang ba tayo? Nawawala yan. Nag-fade yan.
Di ba, manood tayo ng mga interview ng mga matatanda, ng mga couples. Sasabihin ba nila sa'yo na it's all about love lang talaga? Hindi nila sasabihin sa'yo yan. Because in reality, it fades. So what are you going to do when it fades? Are you going to quit pag nag-fade? Are you going to stop na pag nag-fade? Are you going to break all your promises kapag nag-fade? Kasi once na nawala yung pagmamahal, humihirap ang mga bagay. Bumibigat ang mga dapat nating gawin. Diba? That's why we cannot rely solely on motivation, inspiration, discipline, and even love is not enough. Love will keep you alive. Sabi nga ganun, di ba? Yan yung mga challenges na pinagdadaanan natin sa pagnenegosyo. Especially kung naka-angkla lang tayo sa discipline, motivation, and inspiration. Mabilis maubos yan. At minsan, kahit gaano ka-dedicated ka pa, talagang yung direksyon nawawala. Paikot-ikot lang tayo, di natin alam kung anong gagawin natin, nasaan stage na ba tayo, tapos we end up on seeing ourselves na nandun na naman tayo sa starting point. Starting point na naman. Diba nga Marikoy, ang bigat naman nun. Sobrang bigat naman nun kung lagi na lang tayong ganun ang pinagdadaanan. Dito na papasok ang systems. Kasi ang tanong ay, kung hindi pala ubra ang motivation, inspiration, discipline, ano pang hahawakan natin? Sistema Marikoy. Systems. Yan ang importante na dapat natin gawin kasi it goes beyond ourselves lang, hindi lang sarili lang natin ang mga nasusolve ng pag meron tayong sistema. Diba? Kasi isipin nyo mabuti, yung discipline, motivation, inspiration, lahat yan for ourselves. It comes from within. That's very good. Pero, napapagod tayo eh. Tao tayo, di ba? We are all human. May mga pagkakataon na hindi natin kayang isustain ang mga bagay-bagay ng dahil lang sa nagustuhan lang natin. Mga Marikoy at Marikoy, ang systems, ito ang sikreto para hindi tayo palagi naghahabol ng oras o trabaho. Kung motivation ang sparks at discipline, ang push natin, ang systems naman ang makina. Ito ang talagang nagpapagana sa negosyo natin. Yan talaga yung mag-move forward sa atin kapag meron tayong sistema sa ating mga negosyo or kahit sa ating buhay. Parang ganito yan, Marikoy. Imagine mo, may bagong ref ka. Excited ka, may bago kang ref eh. Diba? Ginamit mo agad yung ref mo. Pinuno mo ng ice cream, ng kung ano ng pagkain, nilagyan mo. Pagkatapos, naghintay ka maya-maya, pagbukas mo ng ref, boom, tunaw pala lahat. Ang baho bigla. Kasi hindi pala kasama sa sistema mo na isaksak muna yung ref bago mo gamitin. Meron kang na-skip na part. Bakit mo na-skip yon? Kasi wala ka namang checklist ng dapat mong gawin. Diba? Kahit nga sa sinaing, maraming times na may iwan mo yan. Sino ngayon ang gumagamit ng rice cooker dito at sino gumagamit pa rin ng dikalan? Ang hirap, di ba? Rice cooker will automatically let you do your thing habang yung rice cooker nagluluto. Pero kung gagamitin mo kalan, nako, malaki ang chances na masunog yan. Kailangan mo pang budburan ng asin sa ibabaw kapag mali-mali yung apoy o init o di kaya tubig na nilagay mo sa sinaing mo. So isipin nyo mabuti yun. Isa yun sa mga example na nauuwi lang sa baliwala, sa sayang yung effort natin, kaya hindi laging sapat ang working hard kasi kulang tayo sa sistema. Na-experience nyo na ba to? Yung may order si customer nyo, tapos ikaw parang detective na hanap ka ng hanap nung pinag-usapan nyo nung nakaraan o yung order slip niya hinahanap nyo, yung tamang papel hindi mo makita. Tapos nung nahanap mo, mali pala yung na-record mo, hindi pala kompleto. May makulang palang information. Kasi ako mga pare ko, na-experience ko rin yan. Balik ka ng balik kasi kailangan mong balikan para i-check, i-verify. Pati peace of mind natin, nasa sacrifice. Nahihirapan tayo ngayon na makamove forward sa mga bagay-bagay dahil every time na may kailangan hanapin sa atin ng customer, may kailangan tayong balikan at may kailangan tayong hanapin. Diba ang hirap naman nun? It is a waste of time, waste of effort, waste of energy. Gusto ba natin laging ganun tayo sa pagninegosyo? Laging binabalikan yung mga bagay-bagay na sana nakasystemize na para move forward na tayo, dire-diretso na lang. Kapag may sistema ka na, pare ko, hindi ka na napapagod kakaisip ng mga paulit-ulit na tanong. Isa pa to, di ba? Saan ko ba to nalagay? Nagawa ko na ba to? Magkakaroon ka ng autopilot mode. Pinagagaan nito ang buhay mo at mas may oras ka na sa mga mas importanteng bagay. Tulad ng pamilya mo, di ba? Kasi kung every time na may gagawin ka, kailangan mo bumalik sa manual mo o sa iisipin mo mentally kung anong dapat mong gawin. May nasa-sacrifice, may kapalit. Kung systemized yun, isipin nyo mabuti.
Mga pare-ko at Mariko, I will ask you this very important question. Do you value your time? Importante ba sa inyo yon na may mga bagay sanang automated ng ginagawa na hindi mo na kailangan gawin every time na may tatanong sa'yo? O ganitong gagawin mo. Ulit na naman. Diba? Ang maganda sa systems, hindi lang ikaw ang nakikinabang. Pati mga employees mo, mga customer mo, masaya yan. Kasi mas mabilis ka. Magagawa mo agad yung system at serbisyo mo. Yung mga staff mo, mas productive sila kasi mas malinaw yung workflow. Yung kailangan nilang gawin, may steps na. Kahit sinong bagong papasok, eto ang steps, sundin mo lang to. May hindi ka ba naiintindihan dyan? Kapag may na-encounter kang problem, tsaka mo ko tanungin. Pero yung ibang system, pati problem, kaya nang i-hold, i-handle. Siyempre, ikaw din mas chill ka kasi organized na lahat. Yung peace of mind mo, babalik na sa'yo. Kaya mo nang mag-isip ng mga bagay na dati hindi mo nagagawa dahil nakafocus ka dun sa mga bagay na hindi mo na dapat iniisip ngayon. Dati halimbawa kung kailangan ko pang magpasa ng details mula customer papunta sa rider, kailangan ko pang gawin yon. Dahil may system na kami ngayon, hindi na. Once na nag-book na si customer, diretso na sa rider yon. Anong ginagawa ko ngayon? Nagba-vlog. Nagba-vlog na ako. Kasi may time na ako mag-vlog. Kaya ko nang gawin yon dahil di ko na kailangang isipin. Bawat step. May sistema na rin kami. Tatanong si rider, Sir, paano kapag ganito? Paano kapag ganyan? Paano kapag ganito? Paano kapag ganyan? O ito, basahin mo to. Ito, sagot sa lahat ng tanong mo. Hindi ba? Napakadali ng buhay natin kapag may sistema tayo. Yan yung mag-move forward talaga sa atin. Systems. Dati nung wala pa akong sistema, sobrang hirap talaga. May time noon na ang daming order, especially sa food delivery business, may time na ang daming order, tapos nakakalito yung mga information na kailangan kong isend sa customer. Especially ngayon, yung mga pare-ko at Mariko ko na nag-start ng food delivery business na nasa manual stage pa. Very important na mapagdaanan natin yung manual stage. Kasi para maintindihan natin kung ano ba yung dapat natin ayusin, ano ba yung dapat natin i-systemize. Para alam natin kung ano ba yung problema at ano yung kapalit. Kasi the more na pinag-aaralan natin yung manual na yan, ang issue dito, may next step ba tayo to systemize that manual part? May next step ba tayo para mapadali yan? Para hindi tayo isip ng isip kung ano ba yung gagawin natin dapat ngayon? Ano ba yung dapat gagawin bukas? Paano ba papasok to sa rider? Paano ba ito papasok sa merchant? Paano ba ito i-update sa customer? Ang daming proseso, bawat step. Diba? Yun ang mahirap pag hindi natin yan pinag-aralan intentionally. So, nung mapag-aralan ko yun, iniisip ko na talaga na dapat hindi yun manatiling ganun. Kasi once na isipin mo na imamaster ko lang yung manual, yan na rin ang magiging limitation mo. Remember, we are physical people. We have physical bodies. At yung mga katawan natin, may limitation na kayang gawin yan. Hindi niyan lahat kayang isolve. Utak natin nga hindi naman tayo design talaga na lahat ng bagay natatandaan natin. Unless meron sa inyong gifted na kayang gawin yun. Pero ako hindi ko kayang gawin yun. Sabi nga ni Einstein, kung ang mga bagay naman na hindi ko kailangan tandaan, at hindi ko kailangan gamitin on a regular basis, hindi ko na yan kailangan i-memorize. Isulat ko na lang yan somewhere at balikan kapag kailangan kong alalahanin. Siyempre, pinaraphrase ko lang yun. Pero basically, you don't have to memorize everything kasi humans are not created that way. Kaya dapat sana, may sistema na mag-store doon yung mga bagay, kasama na doon yung pagsagot sa mga problema. Pag na-encounter mo yung issue, eto na yung sagot. Dire-diretso na. Meron na agad gagawa para sa'yo. Meron na agad, isang basa mo lang, oo, tama, ganito nga yung ginawa ko dati, kaya ito rin ulit yung gagawin ko ngayon. Ito yung steps na ginawa ko noon, ito yung recipe ko noon, isipin nyo na lang yun, di ba? Recipe, baka yun yung bang tandaan yan? Kaya ngayon recipe, may recipe book. Sinusulat yung recipe doon, bawat step. Kasi pag hindi mo tinandaan yan, babase ka saan? Sa memory mo? Most probably, it will fail. Darating ang panahon na iba na ang nasa memory mo. At akala mo yun, pero pag tinignan mo yung recipe mo, hindi pala yun ganun. Diba? Yun ang isa sa mga nagiging problema natin kapag nag-rely lang talaga tayo sa ating manual capabilities. Para sa akin, kung makakahanap lang sana ako ng automated, kahit may bayad siya na ilang % sa bawat transaction, okay na sa akin, at least hindi ko isipin, di ba? Kasi bakit sa ibang bansa, pag bumibili tayo, halimbawa kay Google Drive, pag nag-subscribe tayo, automatic na, di ba, nade-deduct sa Gcash natin? Bakit yung iba natin magawa ng ganun? Bakit sa atin di natin magawa? So, ang best solution lang pala na meron tayo sa ngayon talaga is automated yung paniningil, yung messages, yung text, yung email, at saka link lang na doon sila pwedeng magbayad. So, ngayon, pwede mong gawin siya na meron tayong website na ginagamit na pwede mag-send ng automated email every due date.
Pwede natin ilagay yan. So once na nag-send tayo ng automated email, hindi nagbayad din kaagad, meron din automated na follow-up, no? Ang ginagamit ko na system doon sa ngayon ay yung tinatawag na Go High Level. Kasi meron silang automated email at saka workflow. Pangalan ni customer, email address ni customer, at amount na kailangan niya bayaran every month, every quarter, every month. Pwede mo nilagay doon. And then, automatic na siyang maniningil. Magsisend ng email. Isa yun sa bagay na yun. Pangalan nila, contact number, email address nila, nakasave na rin lahat doon. Anytime, pwede kang mag-marketing ngayon, mag-blast message sa kanila. Ngayon ba kaya nyo bang gawin yun? Meron ba kayong listahan tapos pwede yung email silang lahat? Ang mangyayari lang kasi doon, sendan mo sila ng reminder, tapos pwede mo sila sendan ng mga means to pay. Nakikita ko na gusto mangyari, ang future na gusto mong makita is automated na hindi mo na problemahin yun. Pero ito yung mindset na gusto kong isipin mo ngayon. Hindi mangyayari yun agad ngayon. Yan talaga yung sistema mo. Ganyan talaga siya. May manual part ka talaga na kailangan mo talaga silang singilin. Lalo na kung hasanayin mo sila na pwede silang lumampas ng 5 days at walang consequence. That's still part of the system. Hindi nga lang siya automated na sinisingil mo sila. Pero that will also drive the customer na kung isipin mo, ang laking bagay nung from 30% to 50%. So if you're doing that, the same system, what are the chances na yung 50% maging 70%, 80% as you go on? Kasi pag sinabi natin sistema, hindi lang yan automation ha. Kasama dyan yung pag-handle ng issue, pag-handle ng pasaway ng customer, pag-handle ng mga nangyayari. Kasama dyan sa system. So you're on the right path. Don't think na hindi sila automated yan. May sakit ka ng ulo ngayon, okay lang yan. Kasi you're progressing naman. Diba? Isipin nyo to, pare ko. Kahit simpleng tools lang, kung galing ka sa manual ngayon, manual ka ngayon, simpleng tool lang, maglagay ka ng POS. Parang may business assistant ka na yan. Ikaw na mismo yung nagne-negosyo, pero may system na ang nagsasabi sa'yo kung ano yung mga available, ano hindi available, may order ba si customer, ipe-prepare mo ba to, pag pinrepare mo ba to, i-click mo na lang yung ready, may rider na maghahanap ng rider, or may details ka na, ipo-forward mo na lang sa rider mo para mas madali. Diba? Sobrang haba ng process, sobrang daming step ang ginawa natin ng automation ng systems, written man yan, manual man yan, o computerized man yan, para mapadali yung trabaho mo. Ngayon, feeling CEO ka na talaga na kahit nag-iisa ka sa negosyo mo, meron ng ibang mga bagay na gumagalaw behind you. May mga nagko-compute na dyan, may nag-i-inform na dyan, ang hindi ikaw ang gumagawa. Sino gumagawa nun? Yung system mo. Kaya sistema ang nagtatrabaho para sa'yo, pare koy. Sipin nyo mabuti yon. Tatanungin ko kayo ulit, do you value your time? If you value your time, why not buy back your time by having systems? Pero maisingit ko lang, mga pare ko at mare koy, gumawa ako ng POS na libre lang kasi yan ang inisip ko laging problema ng mga MSMEs. Lahat gusto manual. Yung POS na ginawa ko mga pare koy, it's free. May item management yon, may sales recording yon. Madaling mag-transact, may mga resibo, nagpiprint ka pa ng resibo. Nung nakaraan nga lang diba? Nagbibenta kami ng takoyaki sa bahay. May magawa lang ng maayos pagtulog yung bata, diba? Ngayon, every time may order, itatanong pa ba sa akin yon? Hindi na. O ito yung application. O yan yung print ng resibo. I-print mo para mabasa mo kung ano yung lahat ng concern. Lahat ng item, lahat ng mga add-ons, lahat ng variations, pati mga notes ng customer nandyan na. Number ni customer, address niya nandyan na din. Amount na sisingilin mo nandyan na rin. Huwag mo na akong kausapin dahil busy ako sa work. May kailangan akong gawin. Eto na ang sistema, gamitin mo yan. Ganun kadali. Ganun kagaan. Kung wala akong system, every time, kailangan pa nating manually alamin lahat ng mga information. Hindi ba sayang sa oras yon? Kasi time is the most valuable asset na meron tayo mga pare ko Without time, di marami tayong mga bagay na hindi kayang gawin. Kung ang kakain ng oras ko yung mga bagay na ganun, sipin nyo yun mga pare ko ang kakain ng oras mo, yung pag-organize ng details, ng order, na sana okay na at ibibigay na lang sa kanila. Hindi kailangan na komplikado ang sistema, mga pare ko at mare ko. Hindi mo kailangan mag-aral ng rocket science para lang mag-set up ng POS. Libre nga lang, wala kang kailangan bayaran. Libre lang. Diba? May mga inventory tracker din dyan na libre, although wala kami noon, pero at least may POS akong binibigay sa inyo na libre. Gamitin nyo na rin. Punta lang kayo sa dashboard.kukoexpress.com para mag-create ng store at mag-add ng items. So, tandaan nyo mga pare ko at mare ko, ang secret weapon mo talaga dito para hindi ka ma-burn out is gumawa ka ng sistema para ma-relax ka at makafocus ka sa pagpapalago ng negosyo itself. Tapos sabay-sabay tayo syempre uusad dyan. Kasi wala kang sistema, burnout talaga yan. Yung mga pangarap natin, mas madaling abutin kung nakafocus tayo sa mga mas importanteng bagay. Lalo na kung ayaw ko talagang
magdagdag ng bagong negosyo dahil pag nagdagdag ako ng bagong negosyo, kahit sabihin natin may bagong system yan, bagong problema rin yan. So saan ko ilalaan yung time na nasa-save ko? Sa pag-grow ng isang negosyo lang. And then, yung ibang oras, syempre sa pamilya na yan. Di ba mga pare koy? Mga pare at pare koy, tandaan nyo, ang motivation ay spark. Ang disiplina ay push. Pero ang systems naman, ang talagang magdadala sa atin sa tagumpay. Yan yung kailangan natin talaga to move forward. Ang kalaban kasi natin dito, yung parang working hard tayo parate. We're doing our best. Pero, bakit ang hirap mag-grow? Yung pala, marami tayong kukulangan pagdating sa sistema. Yung pala, pwede pala natin padaliin ang mga buhay at ginagawa natin sa negosyo kung meron tayong system. Kalaban natin yung gusto lang natin lagi. Tayong lahat. Tayong gagawa lahat. Diba? Eh, napoforesee ko na yung future natin, magkakasama mga pare ko yung mare ko. Sabay-sabay tayo mag-grow sa mga negosyo natin. Na kahit maliit lang tayo, solo, 2 lang kayo, 3 lang kayo, kaya natin mag-expand kasi alam natin ang value ng systems. Na ibabalik dito sa atin ang oras, ang peace of mind natin, yung effort natin, nasa-save natin lahat yan. At sabay-sabay tayo mag-grow, mga pare ko, sa ating mga negosyo. Yan talaga yung pangarap ko. Dito sa mga vlogs and webinars na ginagawa natin. Kung gusto nyo nga palang matuto pa sa mga iba pang mga experiences ng mga kapwa nyo food business owners o mga MSMEs, sali kayo sa Koi Founders Club. May mga insights dyan. Pwede kayo mag-post ng kwento nyo. I encourage you to share your stories dyan sa Koi Founders Club. Dahil ang Koi Founders Club, binuo yan para mag-connect, mag-collaborate, at syempre mag-flourish tayo sabay-sabay mga pare ko at mate ko. Huwag nyo kalimutan na mag-comment sa kung anong mga sistema o mga experiences na ginagawa ninyo dito sa video natin. I-share nyo yan sa comment section. Mga pala si Chikoy Gonzales. Hopefully po ay mabuksan natin ang inyong mga isipan pagdating sa pag-i-implement ng mga systems. See you again on the next week. Maraming salamat sa inyo mga pare ko. Don't forget to subscribe, comment. Bye-bye! Ano bang importante sa'yo, pare ko?